2001. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan ni Sebastian ang enerhiya ng espada, na pinuputol ng maayos ang ulo ni Remy. Dalawang pinakamataas na demigod ay wala ng iba kundi mga marupok na kalaban para sa kanya ngayon. Matapos kolektahin ang kanilang mga singsing sa imbakan, tinawag ni Sebastian ang kanyang Mystic Crane. Tumalon siya sa likod nito at lumipad palayo. Ang pinagbabawal na lupain ng Swordati ay nagbubukas lamang isang beses sa isang taon. Dahil hindi na magagamit ang Chimes Tower, malamang na hindi na ito muling magbubukas. Ibig sabihin nito ay magiging ligtas ang kanyang ina, ang kanyang biyenan, at si Gina habang nag-eensayo sa loob, na nag-iwan kay Sebastian na walang mga alalahanin. Matapos pag-isipan ito ng matagal, nagpasya si Sebastian na bumalik sa kanyang orihinal na mundo upang tingnan ang mga bagay-bagay. Nakuha na niya ang sapat na pag-unawa sa kanyang kasalukuyang paligid. Ngayon na mayroon na siya ng Chimes Tower, isang artepakto ng napakalaking kapangyarihan, panahon na upang dalhin sina Dracaria, Rainy, at ang iba pa. Ang plano niya ay magtatag ng isang Supreme Nexus sa mundong ito. Sa pagkakaroon ng Chimes Tower, kasama ang mga dekalibreng kasanayan at teknolohiya, kumpiyansa siya na ang Supreme Nexus ay mabilis na magiging tanyag. Bilang isang dalubhasa sa parehong paglikha ng mga gamot at paggawa ng mga sandata, naniniwala si Sebastian na hindi magtatagal bago magdulot ng ingay ang kanyang Supreme Nexus sa mundong ito. Bukod sa pagdadala ng mga tao, mayroon din siyang isa pang ideya. Iyon ay upang ipakilala ang ilang makabagong armas, tulad ng mga fighter jet at rocket launcher. Ang kapangyarihan ng mga ganitong armas ay hindi maaaring maliitin. Kung gumamit siya ng mga missile, kahit isang lesser deity master ay maaaring maging abo. Sa kanyang orihinal na mundo, ang mga malalaking armas tulad nito ay mahigpit na pinaghihigpitan, ngunit dito, walang ganitong mga limitasyon. Kapag ganap nang naitatag ang kanyang Supreme Nexus, sino mang magtatangkang hamanin siya ay wawasakin. Hindi nagtagal, dumating si Sebastian sa pinagbabawal na lupain ng Panginoon ng mga demonyo. Paglapit ng kanyang mahiwagang uwak sa gubat, nag-atubili ito at tumangging magpatuloy. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy ng naglalakad. Pagkatapos tawirin ang gubat, narating niya ang hadlang na nakapaligid sa lugar. Iginuhit ang kanyang espiritual na artepakto na longsword at ginamit ang kanyang pagguhit ng porma sayon, pinunit ni Sebastian ang isang puwang sa hadlang at mabilis na pumasok. Ang tanawin sa loob ng pinagbabawal na lupa ay nanatiling desolado, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot na naramdaman si Sebastian na dati niyang naranasan. Ayon kay Chaya, karamihan sa tribo ng demonyo ay naubos na, tanging siya at si Lazarus na lamang ang nakaligtas. Kahit na may ilang demonyo na nakatakas, mahihina at walang kapangyarihan ang mga ito, kaya't kaunti na lamang ang dapat niyang ikatakot. Di nagtagal, dumating si Sebastian sa yungib kung saan nakabilanggo si Lazarus. Pagkatapos, itinapon niya ang isang storage space ring sa kuweba ng walang pag-aalinlangan. Ang singsing ng imbakan ay naglalaman ng mahigit 100,000 demonial na bato, na katulad ng mga espiritual na bato, maliban sa naglalaman ito ng demonial na enerhiya. Ang mga batong ito ay kapaki-pakinabang lamang para sa mga miyembro ng tribo ng demonyo o sa mga nag-aaral ng mga sining ng demonyo. Sa mundong ito, ang mga demonyong bato ay bihira. Nakuha lamang niya ang mga ito sa tulong ni Damon, gumastos ng 500,000 espiritual na bato sa proseso. Bagaman hindi gaanong makakatulong ang mga demonyong bato kay Lazarus, maaari naman nitong matulungan siyang makabawi ng kaunting lakas. Hindi alam ni Sebastian kung mabuti o masama si Lazarus, pero may utang na loob siya kay Lazarus dahil sa pagligtas nito sa kanyang buhay. Kaya't naramdaman niyang kailangan niyang suklian ang pabor na iyon. Sa ngayon, dahil limitado ang lakas ni Lazarus, ang tanging magagawa ni Sebastian ay dalhin ang mga batong ito sa kanya. Pagkatapos, tumawid siya sa portal at bumalik sa kanyang orihinal na mundo. Matapos gumugol ng 30 taon sa loob ng Mayhem Tower, ang pakiramdam ng pagbabalik sa mundong ito ay tila hindi totoo. Parang isang buong buhay na ang lumipas. Ang punong tanggapan ng Supreme Nexus ay matatagpuan sa Divinopolis, kung saan nakatira rin si Rainy. Pagbalik niya, direkta siyang nagtungo sa Divinopolis. Hindi niya alam, maraming mahahalagang pangyayari ang naganap sa kanyang pagkawala.
Matapos kumalat ang balita ng kanyang pag-alis, ang mga pangkat na may galit sa kanya ay nagsimulang maglunsad ng paminsan-minsan na pag-atake sa Supreme Nexus. Kabilang dito, ang pinakamakapangyarihang pangkat ay ang pamilyang Strauss. Ilang taon na ang nakalipas, sinira ni Sebastian ang mga braso at binti ng tagapagmana ng pamilyang Strauss, si Galvan. Iniwan niya siyang permanenteng incapacitated, kasama na ang pagkuha ng kanyang kakayahang maging isang lalaki. Ang pamilyang Strauss ay gumastos ng napakalaking $1 trilyon upang iligtas ang buhay ni Galvan, ngunit siya'y bumalik na isang ganap na pile. Bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya na pangalawa lamang sa Four Great Immortal Sects, hindi matanggap ng pamilyang Strauss ang ganitong kahihiyan. Pagkaalis ni Sebastian, nagsimula silang gumawa ng gulo para sa Supreme Nexus. Isa pang mahalagang banta ang nagmula sa mga labi ng Southwind Divine Sect. Bagaman karamihan sa kanilang mga eksperto ay pumanaw na, sila pa rin ay isang malakas na puwersa na dapat isaalang-alang. Ang Divine Sect ay ang ika-4 na pinakamakapangyarihang pangkat ngayon, pangalawa lamang sa pamilyang Strauss at sa Three Great Immortal Sects. Bilang karagdagan sa mga banta na ito, mayroong ilang mas maliliit, hindi gaanong mahalagang mga pangkat. Kasama dito ang Novastar Organization, ang Dragonheart, at ilang maharlikang pamilya mula sa maliliit na kaharian sa kanlurang rehiyon. Sa kabila ng sarili nitong napakalakas na kapangyarihan, nahirapan ang Supreme Nexus na ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake mula sa napakaraming makapangyarihang kaaway. Kamakailan lamang, isang malaking pangyayari ang muling yumanig sa Divinopolis. Si Cloud Strauss, ang bagong tagapagmana ng pamilyang Strauss, ay naghahanda na pakasalan si Rainey, ang bunsong anak na babae ng pamilyang Lloyd. Kabanata 1002. Ang pamilya Lloyd ay malawakang itinuturing na pinakamakapangyarihang pamilya sa labas. Matagal na silang kaalyado ng Supreme Nexus, na nagbigay sa kanila ng napakalakas na pinagsamang lakas. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilyang Lloyd ay may isang anak na lalaki lamang, na naging pile. Kaya't sa huli, ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya ay napunta sa kanilang nag-iisang anak na babae, si Rainey. Bilang bata, maganda, at makapangyarihan, si Rainey ay naging perpektong babae sa mata ng napakaraming kalalakihan. Sino mang makakapag-asawa sa kanya ay makakaiwas sa isang buhay ng pakikibaka. Gayunpaman, karamihan sa mga lalaki ay alam ang kanilang mga hangganan. Ang ganitong malamig at malalayong diyosa ay lampas sa abot ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, si Cloud ay isang exception. Bilang tagapagmana ng pamilyang Strauss, ang kanyang katayuan at kapangyarihan ay lumampas pa sa kay Rainey. Pagkakita niya sa kanya kahit isang beses lang, nahulog agad si Cloud at agad na nagdeklara na sasakupan niya ang kanyang puso. Ngunit hindi siya pinansin ni Rainey, na nagpagalit kay Cloud. Pinapagana ng kanyang pagkahumaling at ng pagkakalapit ng pamilya Lloyd at ng Supreme Nexus, sinimulan ni Cloud na gamitin ang buong lakas ng pamilya Strauss upang durugan ang mga Lloyd. Nakipagtulungan siya sa Divine Sect, Dragonheart, Novastar Organization, at ilang makapangyarihang pamilya sa loob ng Divinopolis. Bagaman malapit ang pamilya Lloyd sa Supreme Nexus, may sarili ring mga suliranin ang Nexus na kailangang harapin at hindi ito nakapagbigay ng maraming tulong. Sa loob ng wala pang 2 taon, parehong nagdusa ng matinding pagkalugi ang Supreme Nexus at ang pamilyang Lloyd, na nagpilit sa kanila na isuko ang karamihan sa kanilang mga ari-arian. Habang ang Supreme Nexus ay may lakas militar upang makatiis ng kaunti, ang pamilya Lloyd ay halos hindi makaligtas. Ang mga pangunahing tao sa loob ng pamilya ay madalas na pinapatay, at ang mga kasosyo sa negosyo ay pinutol ang kanilang mga ugnayan. Ang pamilya ay nasa bingit na ng pagkabangkarote. Ilang araw na ang nakalipas, si Cloud ay naglakas loob na pumasok sa mansyon ng pamilya Lloyd, hinihingi na pakasalan siya ni Rainey o harapin ang ganap na pagkawasak ng kanyang pamilya. Walang ibang pagpipilian, napilitan si Rainey na sumang-ayon. Si Cloud, na matagal nang naghihintay ng may pagka-impatient sa loob ng 2 taon, ay nagpasya na ngayon na ang araw para pakasalan si Rainey. Ang engranding kasal ay nakatakdang ganapin sa Divinopolis Grand Hotel. Ngayon ang araw kung kailan ikakasal si Cloud, ang tagapagmana ng pamilyang Strauss, kay Rainey, ang bunsong anak ng pamilyang Lloyd.
Ang bulwagan ng hotel ay pinalamutian ng mga makislap na dekorasyon, at ang mga kumikislap na kristal na chandelier ay nagbigay liwanag sa buong espasyo. Isang pulang carpet ang umabot mula sa nasukan hanggang sa entablado ng kasal, na tila isang marangyang daan na akma para sa mga maharlika. Namukadkad ang mga bulaklak sa bawat sulok, pinupuno ang hangin ng masagana at nakalululong na halimuyak. Ang mga bisita, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, ay masayang naghalo-halo habang nagpapalitan ng mga ngiti at pagbati. Malambing, melodyosong musika ang lumalaganap sa hangin, sama-sama sa masayang usapan ng mga dumalo, na nagpapasigla sa masayang kapaligiran. Sa entablado, isang masalimuot na kaayusan ng mga bulaklak at laso ang bumuo ng isang masigla at makulay na likuran. Isang higanteng portrait ng kasal ni Cloud at Rainy ang nakasabit sa gitna, ang kanilang mga ngiti ay naglalabas ng kaligayahan at kasiyahan. Ang mga waiters ay maayos na gumagalaw sa gitna ng karamihan, nag-aalok ng dekalidad na alak at mga masasarap na putahe, tinitiyak na ang lahat ng mga bisita ay maayos na naaalagaan. Ang buong Divinopolis Hotel ay puno ng marangyang at masayang atmosfera, na para bang ang gusali mismo ay nakikisaya upang masaksihan ang masayang sandaling ito para sa mag-asawa. Gayunpaman, may ilan na malayo sa kasiyahan, partikular na ang mga nakaupo sa gitna ng unang hilera. Sa unahan ng grupong ito nakaupo si Dracaria, ang kasalukuyang pinuno ng Supreme Nexus. Ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa hindi mapigil ang galit habang tinatitigan niya si Cloud. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakapulupot, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig sa galit. Kung hindi dahil sa taong nasa tabi niya na humahawak sa kanya, sumugod na sana siya sa entablado at pinagtatadyakan si Cloud. Dumating ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pamilya, nag-aalok ng kanilang mga regalo sa kasal. Kabilang sa kanila ang mga miyembro mula sa Divine Sect, Dragonheart, at Nova Star Organization. Si Ms. Zoe Lewis ng pamilyang Lewis Avenue dumating na. Kabanata 1003. Lahat ay lumingon nang marinig ang anunsyo. Isang grupo ng mga tao ang dahan-daang pumasok, na pinangunahan ni Zoe na nakasuot ng marangyang lila na damit. Ang lelayan ng kanyang damit ay lumilipad na parang isang marikit na paro-paro, kumikislap na may nakakabighaning liwanag. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Ang kanyang mukha ay hinubog ng perpekto, pinalamutian ng malalaki at masiglang mga mata na puno ng talino at talas ng isip. Ang mga lalaki sa silid ay hindi makapagpigil na magtawanan ng mga mainit na tingin sa kanya. Si Zoe ay isang kilalang kagandahan sa Divinopolis, at dahil siya ay lampas lang ng 20, nasa rurok siya ng kanyang kabataang alindog. Sa parehong anyo at hitsura, bahagyang nalampasan pa niya ang ikakasal na si Rainy. Sa sandaling nakita ni Cloud si Zoe, may isang kisap mata ng kasakiman na lumitaw sa kanyang mga mata. Walang alinlangan, sinabi niya ng may halakhak, Ms. Lewis, lalo ka pang gumanda. Kung maidaragdag kita sa aking harem, isa iyon sa pinakamalaking kasiyahan sa buhay. Tanging isang katulad ni Cloud ang magtatangkang magsalita tungkol sa pagdaragdag ng isa pang babae sa kanyang harem sa gitna ng kanyang sariling seremonya ng kasal. Si Elena, ang panganay na anak ng pinuno ng Nova Star Organization, ay mabilis na sumang-ayon, tama si Mr. Cloud. Si Ms. Lewis ay talagang isang kagandahang walang kapantay. Si Carter Cooper, presidente ng Dragonheart, ay ngumiti rin at sinabi, sa mataas na katayuan ni Mr. Cloud, ang pagkakaroon ng isang kahangahangang babae tulad ni Ms. Lewis sa kanyang tabi ay talagang bagay na bagay. Si Koa O'Callaghan, ang bagong pinuno ng Southwind Divine, ay nagdagdag sa isang mapagpuri na tono, tama ka, Mr. Cloud. Kung kukunin mo si Ms. Lewis bilang isang kabit, tiyak na magiging kwento ito ng kagandahan at kapangyarihan sa mga susunod na henerasyon. Nakinig si Zoe sa kanilang mga salita at bahagyang yumarko ang kanyang mga labi sa isang halos hindi mapansin na malamig na ngiti. Ang kanyang malinaw at matinis na boses ay umabot sa buong silid, tumigil ka sa pangangarap, Cloud Strauss. Hindi ako isang tao na maaari mong kontrolin sa iyong kagustuhan. Cloud, gayunpaman, ay hindi natitinag. Nagsimula siyang tumawa ng may kay-abangan. Haha, Zoe, huwag mo akong tanggihan agad habang mabait pa ako. Wala akong gustong hindi ko makakamit.
Ngayong gabi, kayo ng bride ay sabay akong pagsisilbihan. Pagsasabayin ko kayong dalawa, at sisiguraduhin kong mag-e-enjoy kayong dalawa. Ha ha ha. Habang nagsasalita siya, lalo namang naging masaya si Cloud. Minsan pa, siya'y napapahadjejek ng malakas at walang hiya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi may kakailan na malazwa at karumal-dumal. Malapit, si Dracaria ay nagalit na nagngangalit ang mga mata kay Cloud, sa loob-loob niya'y sinisumpa ang kay-abangan at kawalang galang nito. Wala siyang ibang nais kundi putulin ito sa 1,000 piraso at gilangin ang mga labi nito hanggang maging alikabok. Tungkol naman sa ikakasal, si Rainy, hindi siya mukhang galit na galit. Ang kanyang mga mata ay mapurol at walang buhay, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng ganap na kawalan ng pagnanais na mabuhay. Kung hindi dahil sa kanyang pamilya, mas pinili na niyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa sandaling ito, ang tingin ni Zoe ay lumingon sa buong silid, at sinadyang nagsalita siya ng malakas, "Naghanda ako ng espesyal na regalo para kay Mr. Cloud. Sana tanggapin niya ito ng may ngiti." Sa isang malambot na alon ng kanyang kamay, ang mga tagapaglingkod sa likuran niya ay nagdala ng isang malaking kahon. Ang kahon ay mahigit 6 na talampakan ang haba at mahigit 3 talampakan ang taas, natatakpan ng isang pulang sutlang tela na may malaking pulang bulaklak. "Napakabait mo, M.S. Lewis. Ang laki ng dala mong kahon. Ano kaya ang mga kavamanang nasa loob?" Tanong ni Cloud nang may pag-usisa. Ngumiti si Zoe ng bahagya at saka kumalabit ng kanyang daliri. Isa sa kanyang mga tagapaglingkod ay mabilis na hinayla ang pulang seda, na nagpakita ng laman. Sa pagkagulat ng lahat, ang regalo na dinala ni Zoe ay isang kabaong. Agad na nagdilim ang mukha ni Cloud, at sumigaw siya, "Zoe Lewis, paano mo nagawa yan?" Sumigaw din si Elena ng galit, "Zoe, ito'y labis na nakakagalit. Araw ng kasal ni Mr. Cloud, at naglakas loob ka pang magdala ng kabaong dito. Naghahanap ka ba ng gulo?" Ang ama ni Cloud, si Loki, ay mas galit pa. "Ang lakas ng loob mong manggulo sa kasal ng anak ko. Ang kapal ng mukha mo. Mga gwardya, patayin silang lahat. Ilagay ang mga katawan nila sa kabaong at sa kailibing." Sa utos ni Loki, ilang mga eksperto ng pamilyang Strauss ang agad na lumapit kay Zoe at sa kanyang grupo, ang kanilang intensyon na pumatay ay lumalabas mula sa kanilang pagkatao. Sandali. Pinigilan sila ni Cloud. "Patayin ang iba, pero iwanan si Zoe. Gusto kong siya ang maglingkod sa akin ngayong gabi. Kapag busog na ako, saka natin siya papatayin." Kabanata 1004. Biglang tumayo si Dracaria. Ang kanyang mga galaw ay matalim at biglaan. "Walang hiya ka." Si Cloud ay ngumisi ng may paghamak. "Dracaria, pinapayuhan kita na huwag makialam sa mga bagay na hindi mo naman pakialam." Agad na sinubukan ni Armina na pakalmayan siya, sinabing, "Dracaria, huwag kang magpadalos-dalos." Sumagot si Dracaria ng malamig, "Hindi ito pakikialam. Kaibigan ni M.S. Lewis ang Supreme One." Bago umalis si Supreme Lord Sebastian, malinaw niyang sinabi na protektahan ko si M.S. Lewis. "Hanggat nandito ako ngayon, walang maaaring manakit sa kanya." Kaibigan ni Supreme Lord Sebastian. Nang marinig ito, lalo pang lumaki ang kasiyahan ni Cloud. Tumingin siya kay Zoe at tinanong, "Ikaw ba ang kasintahan ni Supreme Lord Sebastian?" Ang mga mata ni Zoe ay naging mga linya habang siya ay nakangiti. "Parang ganon. Ako ang kanyang batang asawa." Ang kanyang batang asawa. Ang mukha ni Cloud ay nagbago sa isang mapanlit na ngiti. Agad na nagalit si Zoe. "Anong pinagtatawanan mo?" Nagtawanan si Cloud ng may pang-iinsulto. "Kung talagang asawa ka ni Supreme Lord Sebastian, bakit hindi ka niya sinama nang umalis siya? Hindi mo ako pinaniniwalaan, ha? Sige. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ebidensya." Kinuha ni Zoe ang kanyang telepono at binuksan ang isang litrato. Ang larawan ay nagpapakita ng isang lalaki at isang batang babae na naglalaplapan. Ang lalaki ay walang duda na si Sebastian, at ang babae maliwanag na isang mas batang bersyon ni Zoe. Totoo nga. Nabigla ang mga tao nang silipin nila ang litrato. Nakita ang mga tao na naniniwala sa kanya, lalo pang naging mayabang si Zoe. "Hindi ako nagsisinungaling. Personal niyang sinabi sa akin na maaari akong maging asawa niya.
Hindi niya ako dinala noon dahil bata pa ako, pero ngayon na ako'y lumaki na, darating na siya para sa akin. Ang ngiti ni Cloud ay naging mas mapanlit. Zoe, napaka-uto-uto mo talaga. Kapag pumasok na ang isang tao sa Eternal Realm, halos imposibleng makabalik. Iminumungkahi kung isuko mo na ang pantasyang ito mo. Kung magiging masunurin ka at maglilingkod sa akin ng mabuti, baka isaalang-alang kong ipagkaloob ang iyong buhay. Zoe sumagot ng matindi, mangarap ka na lang. Kay Sebastian ako at sa kanya lamang, ngayon at magpakailanman. Hindi ito nakasalalay sa'yo. Dakpin siya, at patayin ang lahat ng iba, malamig na utos ni Cloud. Pagkatapos ibigay ni Cloud ang utos, 8 lalaki ang sumugod kay Zoe at sa kanyang mga kasama. Ang 8 lalaking ito ay mga elite na mandirigma mula sa pamilyang Strauss, bawat isa ay isang Grandmaster. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay nasa huling yugto ng antas ng Grandmaster, habang ang iba ay nasa gitnang yugto ng antas ng Grandmaster. Tigil! Sigaw ni Dracaria, agad na naghahanda na makialam. Gayunpaman, sa sandaling kumilos siya, hinaranggan siya nina Loki at Koa. Si Loki, ang pinuno ng pamilyang Strauss, ay umabot na sa huling yugto ng antas ng Diyos na Grandmaster. Si Koa, ang dating pangalawang pinuno ng banal na sekta, ay mayroon din ng parehong antas ng kapangyarihan. Kahit na individual, sila ay mga matitinding kalaban para kay Dracaria, at nang magkasama, nalampasan nila siya. Wala nang magawa si Dracaria kundi manood na lang ng walang magawa habang ang 8 Grandmaster ay nagmamadali patungo kay Zoe, hindi makatulog sa kanya. Ang 8 Grandmaster ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat, umabot kay Zoe sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot si Zoe tulad ng inaasahan ng mga tao. Sa halip, ngumiti siya ng kaakit-akit. Isa sa mga Grandmaster ang umabot upang hawakan siya sa balikat, ngunit bago pa man niya matapos ang galaw, kumilos na si Zoe. Pinalo niya ito gamit ang kanyang palad, tumama ng diretsyo sa kanyang dibdib. Isang malalim at mabigat na tunog ang umalangaw habang ang Grandmaster ay pinapadapo sa hangin. Nagsuka siya ng maraming dugo habang nasa kalagitnaan ng paglipad at namutla ang kanyang mga mata sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Kabanata 1005. Akala mo ba talaga na mahuhuli mo ako? Nakakatawa. Isa akong malakas at magandang babae. Pagmamalaki ni Zoe nang may tagumpay. Ano? Lahat ay nagulat. Sa kanilang mga mata, si Zoe ay palaging lumilitaw na tila walang kapangyarihan, marupok na babae. Walang inaasahan na kaya niyang padapain ang isang late-stage Grandmaster sa isang sadyang palo lamang. Ang hindi nila alam ay nagsimula nang mag-ensayo si Zoe 3 taon at kalahating nakalipas. Si Sebastian mismo ang tumulong sa kanya na ma-unblock ang kanyang mga meridian at gumamit ng mga espesyal na elixir upang linisin ang kanyang katawan. Nagtayo rin siya ng isang maliit na spirit gathering formation para sa kanya at binigyan siya ng maraming cultivation pills. Bukod dito, si Zoe ay may kahanga-hangang talento sa pagsasaka, at siya ay mabilis na umunlad. Sa loob ng mahigit 3 taon, siya ay nagmula sa isang ordinaryong tao na walang pundasyon hanggang sa maabot ang huling antas ng Grandmaster. Kagabi, uminom siya ng ilang panggamot at aksidenteng nakapasok sa banal na kaharian. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi lamang teoretikal. Palaging naghihintay sa araw na babalik si Sebastian, naghanap siya ng mga makapangyarihang kapareha sa pakikipaglaban at kahit na pinuksa ang 2 masamang pamilya ng pagsasaka. Kaya naman, ang kanyang karanasan sa labanan ay malawak at mayaman. Umatake tayo ng sabay. Ang natitirang 7 Grandmaster ay nagulat at nagalit. Pagkatapos, naglunsad sila ng sabay-sabay na pag-atake kay Zoe. Napapalibutan ng 7 Grandmaster, walang bakas ng takot si Zoe. Siya ay kumilos ng may kagandahan sa pagitan nila, at ang kanyang mga palo ng palad ay parang mga paro-paro na lumilipad sa hangin, mukhang malambot ngunit puno ng napakalaking lakas. Isang Grandmaster ang naghagis ng makapangyarihang suntok. Umilag si Zoe upang maiwasan ito, maayos na tinanggihan ang kanyang atake gamit ang isang palo sa kanyang mga tadyang. Umungol ang Grandmaster at lumabas ng dugo habang siya'y itinapon pabalik. Isang pang Grandmaster ang sumunggab sa pagkakataon upang sumaksak gamit ang kanyang espada,
Tinutok ang kanyang atake sa mga mahahalagang bahagi ni Zoe na parang isang malakas na hangin. Lumiko siya ng elegante mula sa daan ng talon at nagbigay ng mabilis na sipa sa kanyang palso, na nagpalipad sa kanyang espada mula sa kanyang pagkakahawak. Nakita ito ng mga natitirang Grandmaster at sabay-sabay silang umatake, ang kanilang mga palo ay dumadaloy na parang walang humpay na alon. Ngumiti si Zoe nang may kumpiyansa. Ang kanyang galaw ng paa ay mailap, nagbabago ng hindi inaasahan at nagpapahirap sa kanyang mga kalaban na makapagpuntos. Minsan, kumikilos siya na parang isang swallows na lumilipad. Sa ibang pagkakataon, umatake siya na parang bagyong dumaan. Ang kanyang mga palo sa palad ay walang tigil na nagbago, na nag-iwan sa kanyang mga kalaban na naguguluhan at hindi makadepensa ng maayos. Sa gitna ng matinding labanan, agad na nakakita ng pagkakataon si Zoe at tinamaan ang isang Grandmaster sa dibdib. Agad na lumabas ng maraming dugo ang kalaban at bumagsak sa lupa. Ang natitirang mga Grandmaster ay lalong natatakot. Sa kabila ng pakikipaglaban nila ng buong lakas, hindi man lang nila nahawakan si Zoe. Si Zoe, sa kabilang banda, ay mahusay na ginamit ang kanilang mga kahinaan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang 7 Grandmaster ay lahat na sugatan at nakahiga sa lupa, hindi na makabangon muli. Lahat ng nanonood ay nagulat, hindi inaasahan na si Zoe ay hindi lamang isang cultivator kundi napakalakas din. Ang mga mata ni Cloud ay nagniningning sa pagnanasa. Talagang may namalit kita. Hindi ka lang maganda, kundi malakas ka rin. Mukhang maganda ang kalalabasan nito. Katatapos ko lang matutunan ang isang dual cultivation technique. Ngayong gabi, magpa-practice tayo ng magkasama, at tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito. Ipinatong ni Zoe ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at huminga ng malalim. Cloud, anong klaseng panaginip ang iniisip mo sa gitna ng araw? Nakapaghanda na ako ng iyong kabaong. Mabuti pa humiga ka dito ng tahimik, o mapipilitin akong kumilos. Nagmura si Cloud. Zoe, talagang kahanga-hanga ang iyong lakas, pero kung ikukumpara sa akin, malayo pa ang lalakbayin mo. Tumanggo si Elena bilang pagsang-ayon. Tama si Mr. Cloud. Mabuti pa sumuko ka ng kusa, o magdurusa ka lang. Mabilis na idinagdag ni Carter, tama si Elena. Dapat ka na lang sumunod. Basta't mahusay mong paglangkuran si Mr. Cloud, hindi kanya tatratuhan ng masama. Kung hindi, hindi lang ikaw ang magdurusa, kundi pati buong pamilya mo ay madadamay. Ang mga tao sa paligid ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ha! Wala akong pakialam. Sabi ni Zoe nang may pagdududa. Kung gusto mong magmakaawa, bahala ka. Pero ang tanging lalaking karapat-dapat sa aking serbisyo ay si Sebastian ko. Tumawa ng malamig si Cloud. Zoe, tinanggihan mo ang madaling paraan. Sa kasong ito, ako mismo ang magpapabagsak sa'yo. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa ilalim ko. Kabanata 1000. Lumapit si Cloud kay Zoe na may malabog na ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang lumapit, binabalaan kita. Malakas talaga ako, sabi ni Zoe habang umatras, kahit na malinaw na ang kanyang kumpiyansa ay nanghihina. Bilang tagapagmana ng pamilyang Strauss, kahanga-hanga ang talento ni Cloud sa cultivation. Mas malakas siya kaysa sa kanyang kapatid na si Galvan at naabot na niya ang antas ng isang middle stage Divine Grandmaster. Sige na. Ipakita mo kung gaano kakalakas. Pang-aasar ni Cloud, na ngayon ay nakatayo na hindi hihigit sa isang talampakan ang layo kay Zoe. Walang babala, sumugod siya pasulong, sinubukang hawakan siya sa leeg. Hinawakan ni Zoe ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinuntok siya. Si Cloud ay ngumiti ng may paghamak at madaling nahuli ang kanyang kamao sa kanyang kamay. Sa takot, desperadong sinubukan ni Zoe na ilabas ang kanyang enerhiya, ngunit ang antas ng cultivation ni Cloud ay napakalayo sa kanya. Wala siyang laban sa kanya. Habang nararamdaman niyang humihina na siya at malapit nang bumagsak, biglang may isang attendant na nakatayo sa likod niya na naglagay ng kamay sa kanyang likod. Sa isang iglap, isang alon ng purong enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa isang napakalakas na pagsabog, umatras si Cloud na parang tinamaan ng kidlat. Ang tela ng kanyang manggas ay napunit, at ang mga ugat sa kanyang braso ay pumutok, nagkalat ng dugo sa lahat ng dako.
Ah! Sigaw ni Cloud sa sakit. Natisod siya paatras at bumagsak sa lupa na may dugo na umaagos mula sa kanyang bibig. Cloud. Ang natatakot na si Loki ay nagmadaling lumapit sa kanyang tabi at sinuri siya, tanging upang makita na ang mga meridyano ni Cloud ay nabasag. Ang mga sugat ay napakalubha na kahit na siya ay makaligtas, siya ay magiging pailay habang buhay. Anong nangyari? Paano natalo ni Zoe si Mr. Cloud? Hindi ito maaaring mangyari. Ang mga tao ay nagulat at hindi makapaniwala kung paano napagtagumpayan ni Zoe ang isang katulad ni Cloud. Iilan lamang sa mga matatalas ang mata ang nakapansin sa banayad na kilos ng attendant sa likod ni Zoe, na nagbigay daan sa karamihan na isipin na siya ang may gawa nito. Si Loki ay nanginginig sa galit habang tinatitigan si Zoe. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw, masamang babae. Sinira mo ang anak ko. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang malupit na paraan. Matatag na humarap si Zoe nang walang takot. Ang anak mo ang sumubok na puwersahin si Rainy na magpakasal at pagkatapos ay hinabol ako. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ang mukha ni Loki ay nagalit habang siya'y nagmura. Ang pagkakaroon ng interes ng anak ko sa'yo ay isang karangalan para sa'yo. Paano mo nagawa, sa kanya? Papatayin kita. Hindi. Masyadong madali ang patayin ka. Wasakin ko ang iyong cultivation at ikukulong kita. Pagkatapos, kukuha ako ng daan-daang kalalakihan na pahihirapan ka araw at gabi hanggang sa mamatay ka. Napakasama mong basura ka. Nagalit si Zoe. Tumawa si Loki nang may masamang ngiti. Sa tingin mo ba napakasama ko? Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kasuklam-suklam. Ako ang unang gagahasa sa'yo at hahalayan kita hanggang magmakaawa ka para sa kamatayan. Iyan lang ang makakapagpahupa ng aking galit. Zoe ay humalaklak ng may paghamak. Isang matandang halimaw tulad mo. Mangarap ka na lang. Si Dracaria, sa kabilang banda, ay nababahala. M.S. Lewis, hindi mo siya kayang talunin. Tumakbo ka na, bilis. Itinaas ni Zoe ang kanyang baba ng may pagmamalaki bilang pagsuway. Tumakbo. Hindi pwede. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin sa akin. Ang lakas ng loob mo. Lalong lumalim ang malamig na ngiti ni Loki. Malalaman mo rin kung ano talaga ang kaya kong gawin. Ang dami mong sinasabi, sabi ni Zoe na may pagdududa. Malinaw na nagiging hindi na siya mapagpasensya. Kung sobrang sabik ka na paluhurin kita, edi masaya akong gagawin iyon. Sigaw ni Loki. Walang ibang salita, sumugod siya kay Zoe. Ang kanyang kamay ay nakatutok sa kanyang lalamunan. Pareho lang ang galaw tulad ng dati, pero sa bilis at lakas ni Loki, nasa ibang antas na ito ngayon. Parang kidlat ang bilis niya. Umiwas ka na. Sigaw ni Dracaria. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Gusto niyang tumulong ng labis, ngunit hinaranggan siya ni Koa, na pumipigil sa kanya na makialam. Kabanata 1007. Maraming tao ang nag-aalala para kay Zoe, pero nanatili siyang kalmado at mahinahon. Pagkatapos, sinuntok niya si Loki. Nakita ito, ang mga tao ay umiling sa hindi makapaniwala. Si Loki ay kilala bilang isang napakalakas na puwersa, isa sa pinakamalakas sa paligid. Habang nagawa ni Zoe na paralisin si Cloud sa isang saksak, karamihan ay naniwala na dahil ito sa pagiging pabaya ni Cloud. Duda sila na mas malakas si Zoe kaysa sa kanya. Ngunit si Loki, isang huli ng yugto ng Diyos na Grandmaster, ay mas makapangyarihan kaysa kay Cloud. Sa maraming pagkakataon pa nga. Tulad ng dati, nahuli ni Loki ang kamao ni Zoe nang walang kahirap-hirap na may tunog. Naramdaman ang lakas ng pagsasanay ni Zoe, si Loki ay ngumisi ng may paghamak. Nasa gitna na siyang magsalita nang biglang sumabog ang enerhiya mula sa kamao ni Zoe. Sa isang nakabibinging sigaw, tinangay ng nakakatakot na puwersa ang kamay ni Loki. Ang kanyang manggas ay napunit, at pumutok ang mga ugat ng dugo sa kanyang braso. Ah! Katulad ng kanyang anak na si Cloud, naglabas si Loki ng isang nakakatakot na sigaw, sa mukha ng maraming dugo habang nahulog siya pabalik. Lahat ng naruroon ay nakatitig na may malalaking mata sa hindi makapaniwalang pangyayari, nakabuka ang kanilang mga bibig. Hindi nila makapaniwala ang kanilang nasaksihan. Ano bang nakikita ko dito?
Talagang natalo ni Zoe si Mr. Loki sa isang galaw lang. Paano ito nangyari? Hindi ito kapani-paniwala. Paano naging napakalakas ni Zoe? Ang lakas niya. Si Mr. Loki ay isang late-stage Divine Grandmaster. Para talunin siya ni Zoe sa isang suntok, anong antas na ang naabot ng kanyang cultivation? Ang mga tao ay natahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay sumabog sa kaguluhan, lubos na nabigla sa tanawin sa kanilang harapan. Mr. Loki. Ang mga miyembro ng pamilyang Strauss ay sa wakas ay nakabawi mula sa kanilang pagkabigla at nagmadaling tingnan si Loki. Sa kanilang pagkabigla, natuklasan nila na lahat ng mga meridian ni Loki ay nabasag, katulad ni Cloud. Ang kanyang mga pinsala sa loob ay malubha. Kahit na siya ay makaligtas, wala na siyang magiging halaga at isa na lamang siyang lumpo. Tumangala sila kay Zoe. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, ngunit higit pa rito, puno ng takot. Kahit na ang isang kasing makapangyarihan ni Loki ay hindi nakatiis sa isang galaw lamang niya. Alam nila na maaaring hindi nila matalo si Zoe kahit pasabay-sabay silang umatake. Itinaas ni Zoe ang kanyang ulo ng may pagmamalaki. Sabi ko na sa inyo, di ba? Talagang malakas ako, pero wala sa inyo ang naniwala sa akin. Ngayon, natutunan nyo na sa mahirap na paraan. Si Lold, na nahihirapang itaas ang kanyang ulo, tumingin kay Zoe sa pamamagitan ng nakatikom na mga ngipin at sinabi, imposible. Mga 20 taong gulang ka lang. Hindi ka maaaring magkaroon ng ganitong nakakatakot na lakas. Well, mukhang mas matalino ka kaysa sa inaakala ko, sagot ni Zoe ng mayabang. Tama ka. Wala akong ganitong kapangyarihan. Ngayon, hayaan ninyong formal kung ipakilala sa inyo ang isang tao. Sa mga salitang iyon, niyakap ni Zoe ang braso ng lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang lalaking ito ay kaakit-akit at kaakit-akit. Siya ay bihasa sa parehong panitikan at sining ng pakikidigma, at siya ay walang kapantay sa buong lupain. Kinakatakutan at iginagalang sa buong mundo, siya ang pinakamataas, walang talo na lalaki sa lahat ng lalaki. Ang crowd ay tila nawalan ng boses. Pagkatapos ng lahat ng iyon, wala naman talaga siyang sinabi na tiyak. Ngunit ang kanilang kuryosidad ay nangganyo, at lahat ay lumingon upang tingnan ang lalaki sa tabi ni Zoe. Tingnan ang lalak ni Zoe. Mukhang nasa kanyang 30s siya, napaka-ordinaryo at walang kapansin-pansin, na walang kahit anong espesyal sa kanyang panlabas na anyo. Gayunpaman, walang naglakas loob na maliitin siya. Sa wakas, tinulungan niya lang si Zoe na talunin si Loki sa isang galaw. Ibig sabihin nito, kailangan niyang maging isang napakamakapangyarihang tao. Gayunpaman, ang ipinagtataka ng mga tao ay walang nakakilala sa kanya. Tila biglang may naisip si Dracaria. Naging halata ang kanyang kasabikan, mabilis siyang humakbang pasulong at huminto sa maikling distansya sa harap ng lalaki. Pagkatapos, may malakas na tunog, lumuhad siya sa lupa at sinabi, ang iyong nasasakupan na si Dracaria ay bumabati sa iyo, Supreme Lord Sebastian. Kabanata 1008. Sandali lang. Siya si Supreme Lord Sebastian. Lahat ay nagulat. Si Rainy, na ilang sandali lamang ay walang buhay, ay itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nakatayo sa tabi ni Zoe. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Noong mga panahong iyon, itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at maingat na pinunasan ang kanyang mukha, na nagpakita ng isang ganap na ibang anyo. Sebastian. Nanlaki ang mga mata ni Elena, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Si Supreme Lord Sebastian. Siya nga talaga si Supreme Lord Sebastian. Marami sa mga tao sa karamihan ang nakita na si Sebastian dati, at agad siyang nakilala. Natarante silang lahat habang gulat na gulat sila. Ang mga mula sa pamilyang Strauss, ang banal na sekta, ang Dragonheart, at ang Nova Star Organization ay nanginginig sa takot. Si Rainy, sa kabilang banda, ay labis na nababalot ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Greetings, Supreme Lord Sebastian. Maliban kina Zoe at mga miyembro ng mga pangunahing pangkat, ang lahat ay lumuhad sa paggalang habang ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Hindi sila sigurado kung pananagutin ba sila ni Sebastian sa kahit anuman. Bumangon ka, sabi ni Sebastian ng kalmado. Salamat, Supreme Lord Sebastian.
Tumayo si Dracaria. Tinitingnan si Sebastian na may paghanga sa kanyang mga mata. Supreme One, kailan ka bumalik? Tanong ni Dracaria nang may pag-usisa. Kagabi. Dumating siya para hanapin ako pagbalik niya, at magkasama kaming nagpalipas ng gabi, sabi ni Zoe nang may pagmamalaki at mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Naiwan si Sebastian na walang masabi. Bagaman totoo na magkasama silang natulog sa parehong kwarto, ang unang kalahati ng gabi ay ginugol sa pagtulong kay Zoe na mapabuti ang kanyang pagsasanay. Sa ikalawang kalahati, pareho silang pagod na pagod, kaya humiga na lang sila upang matulog. Bagaman palaging sinubukan siyang akitin ni Zoe, wala siyang ginawa na hindi naaangkop. Palagi niyang tinatrato si Zoe bilang isang malikot na nakababatang kapatid, hindi kailanman nagkaroon ng anumang maruming isip tungkol sa kanya. Sabi nga, tiyak na sinubak ni Zoe ang kanyang tibay ng loob sa kanyang pang-asar at tukso kagabi, at talagang muntik na siyang mawalan ng kontrol. Sa kabutihang palad, ang kanyang matibay na determinasyon ang nagpanatili sa kanya sa kontrol, sa kasalukuyan, umabot na sa isang hadlang ang kanyang pagsasanay. Ang tanging paraan upang makamit ang tagumpay ay ang makahanap ng isang babae na may espiritual na katangian, na nananatiling dalisay, para sa pinagsamang pagsasanay. Maganda si Zoe, wala siyang taglay na spiritual body. Binaling ni Sebastian ang kanyang malamig na tingin patungo sa pamilyang Strauss, at kumikislap ang kanyang mga mata ng isang matinding liwanag. Kaibigan namin si Rainy, at naglakas loob kang pilitin siyang magpakasal. Sino ang nagbigay sa'yo ng ganitong lakas ng loob? Hindi malakas ang kanyang boses, pero nagdadala ito ng nakabibinging kapangyarihan na pumapasok sa puso ng lahat ng tao. Ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay agad na namutla, nanginginig sa takot. Supreme One, lahat ng ito ay gawa ng pinuno ng pamilya namin at ng kanyang anak. Wala kaming kinalaman dito. Agad silang umalis sa sitwasyon. Dahil incapacitated na sina Loki at Cloud, hindi sila natatakot na ipagkanulo ang mga ito, lalo na kapag ang kanilang sariling kaligtasan ang nakataya. Sebastian ay ngumisi ng may pang-asar. Ang bilis mong maghugas kamay, pero sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Ang nakatatandang nasa unahan ay nagsabi, Supreme One, sila Mr. Loki at Mr. Cloud ay kumilos ng mag-isa. Nabigo kaming pigilan sila sa tamang oras, at iyon ay aming pagkakamali. Handa kaming mag-alok ng 500 bilyong cash bilang kabayaran. Pakiusap, patawarin niyo kami. Mabilis na idinagdag ni Koa, nandito lang kami para dumalo sa kasal. Wala kaming kinalaman dito. Aalis na kami ngayon. Nagsimula siyang tumalikod, nagbigay ng senyales sa kanyang mga tao na sumunod. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Malamig na boses ni Sebastian. Si Koa, na parehong galit at takot, ay humarap muli kay Sebastian at nagtanong, ano pa ang kailangan ng Supreme One sa amin? Sa nakalipas na ilang taon, ang iyong Divine Sect ay nakipagsabuatan sa pamilyang Strauss, naglunsad ng maraming pag-atake laban sa Supreme Nexus. Akala mo ba hindi ko alam? Ang Nexus. Akala mo di ko alam? Ang boses ni Sebastian ay matalim at puno ng kapangyarihan. Nawala ng kulay ang mukha ni Koa, at nanginginig ang kanyang boses habang sumasagot siya, Supreme One, ito marahil ay mga kilos ng ilang mga pabaya na miyembro ng sect namin. Wala akong kaalam-alam dito. Pero bilang kanilang pinuno, ako ang may pananagutan dito. Handa akong magbigay ng 500 bilyon bilang kabayaran. Pakiusap, patawarin mo ako. Samantala, si Carter, na nakakaramdam ng pagkakataon, sinubukang tahimik na umalis kasama ang kanyang mga tao. Hanggang dyan ka lang. Kabanata 1009. Si Dracaria at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na kumilos upang harangan ang daraanan ni Carter. Si Carter, na parehong nagulat at nagalit, humarap kay Sebastian at tinanong, 11 Supreme One, ano ang ibig sabihin nito? Nagbigay si Sebastian ng malamig na ngiti. Anong ibig sabihin nito? Ikaw at ang pamilyang Strauss ay nagsabuatan kasama ang iyong Dragonheart faction. Nagnitngit ang mga ngipin ni Carter at sinabing, handa akong magbigay ng 500 bilyon bilang kabayaran. Hindi pa ba sapat iyon para masiyahan ka? Para sa Dragonheart, ang 500 bilyon ay hindi maliit na halaga.
Sapat na ito upang magdulot sa kanya ng matinding sakit. Handa rin akong magbayad ng 500 bilyon, dagdag ni Elena ng mabilis. Lumakad si Sebastian patungo kay Elena, at agad siyang natakot. Ano ang gagawin mo? Sabi niya. Naalala ko na sinabi mo noon na dinadala mo ang aking anak. Matagal na panahon na ang lumipas mula noon, kaya nasaan na ang anak ko ngayon? Tanong ni Sebastian na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga tao ay napahiyaw sa gulat. Hindi nila inaasahan na may nakaraan na relasyon si Elena kay Sebastian. Ang mga mata ni Elena ay kumikislap sa takot. Ang bata. Ang bata ay wala na. Anong ibig mong sabihin, wala na? Nawala ang ngiti ni Sebastian habang nagkaroon ng mapanganib na tono ang kanyang boses. Aksidenteng nawala ang bata dahil sa stress, sabi ni Elena habang iniiwasan ang mata ng kausap niya. Gumawa siya ng kwento maraming taon na ang nakalipas, dahil sa takot na patayin ni Sebastian silang dalawa ng kanyang ama. Bumalik ang malamig na ngiti ni Sebastian. Talaga bang iniisip mo na hindi ko alam ang katotohanan? Ang mukha ni Elena ay naging mapatla na parang multo sa takot. Tandaan mo ito, sabi ni Sebastian, ang boses niya ay umuugong na parang kulog. Huling pagkakataon na ito na palalayain kita. Ngayon, umalis ka na. Habang nanginginig sa takot, mabilis na tinipon ni Elena ang kanyang mga tao at nagmadaling tumakas. Pagkatapos, inilipat ni Sebastian ang kanyang atensyon sa mga miyembro ng pamilyang Strauss. Lahat kayo ay may sala at nakagawa ng mga mabigat na krimen, pero ang langit ay maawin, kaya't hahayaan ko kayong mabuhay. Salamat, Supreme Lord Sebastian. Sigaw ng mga miyembro ng pamilyang Strauss, labis na puno ng pasasalamat habang nagmamadali silang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Huwag kang magdiwang ng maaga, putol ni Sebastian sa isang matatag at walang awa na tono. Bagaman ililigtas kayo mula sa kamatayan, hindi kayo makakaligtas sa parusa. Sirain niyong lahat ang cultivation nyo at putulin ang isa sa inyong mga braso. Tanging sa ganitong paraan lamang kayo makakaalis. Ang kanyang utos ay ganap, walang puwang para sa negosasyon. Ang mga miyembro ng pamilyang Strauss ay nagulat wala sa kanila ang gustong sirain ang kanilang cultivation o putulin ang isang braso. Ang Grand Elder ng pamilya Strauss, si Grant Strauss, ay mabilis na nagsabi, Supreme One, labis-labis ang iyong hinihingi. Paano kung bayaran ka na lang namin ng 1 trilyon? Nagbigay si Sebastian ng mapanoksong ngiti. Binigyan kita ng pagkakataon, at hindi mo ito sinunggaban. Dahil dyan, wala nang dahilan para magpatuloy pa ang pamilya Strauss. Ano ang ibig mong sabihin yan? Tanong ni Grant nang may pag-aalinlangan. Kung ano ang naririnig mo, malamig na sagot ni Sebastian. Ngayon ay idinedeclare ko na ang pamilyang Strauss ay hindi na welcome sa mundong ito. Si Grant ay parehong nagulat at galit. Supreme One, huwag mo kaming pilitin ng labis. Maibibigay namin sa iyo ang pera, pero kung balak mong sirain ang pamilyang Strauss, hindi kami susuko ng walang laban. Isang matanda ang agad na sumang-ayon, tama si Grant. Ang pamilyang Strauss ay nabuhay sa loob ng 1,000 taon, may malalim na ugat at makapangyarihang yaman. Kung ipipilit mo ang makipagdigma sa amin, lalaban kami hanggang sa huli. Makipaglaban hanggang sa huli. Akala nyo ba karapat-dapat kayo? Sabi ni Sebastian nang may paghamak. Kahit 3 taon na ang nakalipas, ang paglipol sa isang buong pamilya ay magiging madali para sa kanya. Nang mapagtanto na walang puwang para sa negosasyon, humingi ng suporta si Grant kina Koa at Carter. Narinig nyo ang sinabi niya. Wala nang pagpipilian ngayon. Kailangan nating magkaisa. Tumingin siya kay Sebastian, at nagtanong si Koa, Supreme Lord Sebastian, maaari na ba kaming umalis? Sumagot si Sebastian ng kalmado, maaari kang umalis, pero tanging kung babayaran mo ako ng 1 trilyon, sisirain mo ang cultivation mo, at putulin ang isang braso mo. Tumawa ng malamig si Koa. Napaka-abnormal nito. Sa kasong iyon, ipinapahayag ko na ang Divine Sect ay maninindigan sa pamilya Strauss. Ang Dragonheart ay mananatili rin sa tabi ng pamilyang Strauss, agad na dagdag ni Carter. Kasama ko rin ang pamilya Strauss. Saktong noon, humakbang si Charles pasulong. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Ang kanyang galit kay Sebastian ay malinaw. Si Sebastian ay minsang nabalian ng mga binti at inukit ang mga salitang, Western Region Mongrel, sa kanyang noo. Ito ay isang kahihiyan na hindi niya kailanman malilimutan. At tayo'y mananatili kasama nila. Maraming maharlika mula sa kanlurang rehiyon ang nagpahayag ng kanilang suporta. Alam na alam nila na kung hindi sila magkaisa, isa-isa silang papatayin ni Sebastian. Nang makita ni Grant ang napakaraming tao sa kanyang panig, siya ay napatawa. Supreme Lord Sebastian, o Supreme Lord Sebastian, sa dami namin na nagkakaisa, may lakas ka pa bang sabihin na buburahin mo kami? Kabanata 10:10. Supreme One, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Dracaria. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang nakatayo siya sa tabi ni Sebastian. Ang pinagsamang puwersa ng pamilyang Strauss, ang Dragonheart, ang Divine Sect, at ang mga maharlika ng Western Region ay labis na makapangyarihan. Halos makakalaban nila ang kapangyarihan ng isa sa mga immortal na sekta. Bagaman ang lakas ng Supreme Nexus ay dumaki ng malaki, hindi pa rin ito sapat upang tumindig laban sa isang sekta ng ganitong laki. Atras ba tayo? Tanong ni Armina. Hindi na kailangan, sagot ni Sebastian ng kalmado. Ang tingin niya ay nakatuon sa grupo sa unahan, dahil gusto na talaga nilang mamatay, masaya akong ibigay ang kanilang kahilingan. Si Grant ay humalaklak ng may panghahamak. Isang mapanlit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang sinabi niya, Sebastian, napakayabang mo. Sa dami namin dito, kayang-kaya naming lunurin kayong lahat sa isang patak ng laway mula sa bawat isa sa amin. Agad na kinabahan sila Dracaria at Armina. Mahigpit na pinigilan ni Armina ang kanyang mga kamay, bahagyang pawisan ang kanyang mga palad. Samantala, si Dracaria ay ikinuyom ang kanyang mga kamao, handang kumilos anumang sandali. Ang mga mata ni Koa ay malamig at puno ng paghamak. Tumingin siya kay Armina at sinabi, Armina, dati kang goddess ng aming divine sect, ngunit pinakasalan mo ang aming kaaway. Wala ka bang kahihiyan sa mata ng iyong lolo at mga magulang? Ibinaba ni Armina ang kanyang ulo, at makikita ang kalungkutan sa kanyang mga maunta. Armina, binibigyan kita ng pagkakataong makabawi, sabi ni Koa na may malabog ng ngiti. Lumapit ka sa akin. Hindi lang kita patatawarin, kundi gagawin pa kitang mistress ko. Nang marinig ito ni Armina, yumigkas sa galit ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa puot. Dumura siya sa lupa at tinignan ng masama si Koa. Pinagtawanan pa siya ni Koa, akala mo ba ikaw pa rin ang goddess ng divine sect? Wala ka ng halaga ngayon. Ang alok na maging kabit kita ay isang napakabait na alok. Huwag kang maging hindi marunong tumano ng utang na loob. Sumigaw si Armina ng galit, mangarap ka. Wala na ang nakaraan, at ngayon ako na ang asawa ni Supreme Lord Sebastian. Nakatayo ako laban sa divine sect gamit ang lahat ng mayroon ako. Ikaw na mismo ang humihingi ng kamatayan, kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa kapag dumating na ang oras. Malamig na sinabi ni Koa, habang tumalim ang kanyang mga mata nang humarap siya kay Sebastian. Sebastian, lamang kami ngayon. Kapag sabay-sabay kaming umatake, ikaw at ang maliit mong grupo ay mamamatay sa kinatatayuan nyo. Hindi magiging madali ang pagpatay sa amin. Sigaw ni Dracaria. Pinigan niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit hanggang sa kumalabog. Humalaklak si Koa. Nilinggan ang kanyang ulo sa pagdiriin habang naglalabas ng pakiramdam ng pagiging nakatataas. Ang boses ni Charles ay puno ng masamang kasiyahan habang sinabi niya, pagkatapos nito, gusto kong pumili ng isa na lalaruin ko muna. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Zoe, Rainy, at Armina. Walang problema. Pumili ka, sumang-ayon si Koa ng walang pag-aalinlangan, habang kinukumpas ang kanyang kamay. Sa kabila ng kakulangan ni Charles sa kapansin-pansing kapangyarihan, ang kanyang posisyon bilang prinsipe ng Syria ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Itinagilid niya ang kanyang mapanlikhang tingin kay Zoe, may masamang ngiti habang sinabi, Ikaw. Ikaw ang makukuha ko ngayong gabi. Lalaruin kita ng 100 beses ngayong gabi. Ang mukha ni Zoe ay namula sa galit. Pinagsisipa niya ang kanyang paa at humarap kay Sebastian na may pauteng. Sebastian, inaapi niya ang babae mo.
Manunood ka na lang ba? Maingat na hinaplos ni Sebastian ang kanyang ulo habang nakangiting kalmado. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanya? Kinagat ni Zoe ang kanyang daliri ng mapag-isip bago sumagot, ang nakakadiring dayuhang ito ay malamang na nakasakit na ng maraming babae. Gusto kong gawin siyang isang eunuch. Sige. Susundin natin ang gusto mo. Sabi ni Sebastian habang lumipat ang kanyang tingin kay Charles. May isang kisap ng lamig sa kanyang mga mata. Naramdaman ang pagbabago sa hangin, nanginginig si Charles at mabilis na nagtago sa likod ni Koa. Ikaw, hayop ka. Paano mo naisip na gawin akong eunuch? Hintayin mo lang na makuha kita. Makikita natin kung sino ang mananalo sa huli. Akala ni Charles na siya ay ligtas sa likod ni Koa. Ngunit sa susunod na sandali, iniunat ni Sebastian ang kanyang kamay patungo sa kanya, kumikilos ng may nakakatakot na bilis.